Kailangan mo magkasabay-sabay lahat! Ha? Kailangan mo! Lord, tulungan mo ako! Raven. Eh, kung ipalaglag mo na lang kaya ang bata. Wag, buntis ka. Buntis ka, Kasalanan. dalawang Paano buwan. ng karir mo? Ito nang katapusan ng Anong kanya. gagawin mo? Paano ang kinabukasan mo? Buntis ka, 2 buwan na. Saan ka pupulutin pagkatapos nito? Buntis ka, 2 Jen, buwan na. buntis ka? Alam na ba niyan Buntis tungkol ka? sa pagbubuntis mo? Matapos niyang malamang nagdadalang tao siya, tila huminto ang mundo ni Raven Villanueva. Bilang isa sa mga sikat na teen stars ng youth-oriented program na TGIS noong dekada 90, punong-puno ng pangarap si Raven na balang araw, magiging isa rin siyang ganap na bituin. Ngunit lahat ng pangarap na ito'y biglang naglaho nang mapabalita ang kanyang pagbubuntis. Isang pangyayaring tuluyan ng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ni Raven Villanueva. Lola! Welcome back! Wow! Alam mo, sandali ka lang nawala eh. Tingnan ko nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ang ganda-ganda mo na. Parang ang dating mo artista. Hindi Mom! naman po, Lola. Hi! Oh my God. Hi, Mom! How are you? Oh, I'm fine. Welcome back. Happy to be back! Pasok ko lang to. Oo, ikaw na kumuha niya. Sige, sige. Hindi ako na, kaya ko Pagod na. ka sa biyahe, iho. Bayaan mo na sa kanya. Sige. Oh, itong namimiss ko sa Amerika. Kami lahat gumagawa doon. Of course, everything is here. Kompleto, maid, yaya, and plus driver, ha? Yes. Oh, dali mo na rin yan. Yes, thank you. Salamat, ha? Totoo ba mula ngayon, titira na kayo na dito ng permanente? Yep, we have decided na dito na mag-aral at dito na lumaki itong si Raven. You know, Ma, I really don't like the upbringing of the kids in the States. Dito sigurado ko mabantay ko mabuti sa Raven. Maalaga ko siya ng tama because it's gonna be us. I have more time for you, baby. Hmm? Alam mo, totoo yung sinabi mo eh. Totoong-totoo. Alam mo, there's nothing like home. Bayan natin to. Dapat dito tayo, di ba? At ang isa pa, I'm so happy na magkakasama-sama tayo muli. That's the best part. We should be together. Excited na nga po ako, Lole. Sobra ko pong na-miss ang Pilipinas. Lalo na Miss? pong Philippine food. Ay, yeah. Daddy, What? gusto ba tayong kumain sa dati nating kinakainan? Darling, we just got here. Let's rest first. Papa's tired. Please. Gusto kong kumain ng kare-kare. Please. Look at the eyes. Oh, lips. Oh, how can you say no, ha? How can you say no? Oh, sige na nga, sige na. Ganito na lang gagawin natin, okay? Mag-ayos muna tayo, tapos pahinga ng konting-konti lang, then we go. What do you think? Okay? Thank you, Daddy. Oh, sige. Ibang-iba ang nakagisnang buhay ni Raven nung lumalaki pa lamang siya. Walang minuto na hindi niya kasama ang kanyang ama. Lorenzo, Yes, Ma. meron sana akong gustong itanong sa'yo matagal na ito. Tungkol sa asawa mong si Romaine. Matagal na siyang hindi tumatawag. May problema ba? Hiwalay na kami, Ma. Long-distance relationship simply cannot work. Nandun siya sa Amerika, hindi niya maiwan ang trabaho niya.
andito naman kami. Yun lang ba? Pwede bang magtanong? Meron na ba siyang iba? Mahirap, ma. Matagal din kami nagsama. May mga gabi nga na minsan gumigising ako, hinahanap ko pa rin siya. Minsan bigla na akong umiiyak. Wala lang, iyak lang ako. Minsan sinasabi ko sa sarili ko, dapat siguro maging maligaya na rin ako eh. But you know what? With Raven around, you know, she fills my life with happiness. At wala na akong hiling sa Diyos na kung ano pa. I'm so glad. Pero dahil nag-iisang anak si Raven, naging labis ang pag-aalala ng ama para sa kanya. Paano hindi mo alam kung nasaan ang anak ko? Hindi ba ang patakaran niyo dito? Hindi kayo pwede magpalabas ng bata na walang sundo? Sir, hindi po namin hawak kung saan pupunta mga estudyante dito. Hindi niyo alam? Hindi niyo hawak? Natuloy nga security guard ka, hindi ka marunong magbantay? Paano kung makita pang anak ko? Sagot mo? Pasensya na po, sir. Saan galing? Kaya pa ako hintay-hintay dito Para kung sira ulo naghahanap sa'yo Hindi niyo po ba natanggap ang page ko, Dad? Nagpaalam ako na mawawala lang ako ng 30 minutes. Wala akong tanggap na page sa'yo. Sa susunod, pag sinabi ko sa'yo susundin kita dito na ganitong oras, dito ka maghintay. Hindi ka gumagala kung saan. Bumili lang po kami ng makakain, Dad. Opo, sir. Nagutom lang po kasi kami. Then you should have waited for me. Hindi kung saan ka gumagala. Paano may nangyari sa'yo, ha? Tanda mo to, nasa Pilipinas ka. Wala ka sa Amerika. Daddy, I'm here now and I'm okay. Stop freaking out. Hindi ko kayo maintindihan kung bakit niyo ako sinisigawan. Hindi niyo ba ako pinagkakatiwalaan? Raven, anak? Natatandaan pa ba nung maliit ka, nung nagbibisikleta ka? Pagkatapos bumundol ka sa isang pader? Kaya meron kang scar dyan, hindi ba? Ayan. Di ba dumugo yung ulo mo? Tapos tinila ka namin sa ospital. Pagkatapos sabi sa akin ng doktor malala daw yung kondisyon mo. Alam mo, anak, ano nangyari yun? Taranta ako talaga. Ang akala ko mawawala ka na sa akin Akala ko babawiin ka na ng Diyos. Kaya, sisisi ko yung sarili ko dahil wala akong nangyari yun. Dahil alam ko, kung nandun ako, hindi mangyayari sa'yo yan. Simula nun, sinabi ko sa sarili ko, babantayan kita. And I will not let anything to happen to you. Kaya nung nagalit ako, anak, sana intindihin mo. Hindi dahil sa hindi kita pinagkakatiwalaan. I just want to protect you. Yun lang ang gusto kong gawin. Babantayan kita hanggang nabubuhay ako habang buhay at habang makakayanan ko. Babantayan kita. Sorry, Daddy. Hindi ko po kayo naintindihan kanina. At nasagot ko po kayo. It's okay, honey. I love you, Daddy. I love you too, baby. I love you too. Strikto man ang ama, alam ni Raven na ang lahat ng ginagawa nito'y para lamang sa kanyang kapakanan. At nang magdalaga siya, lalong naging kapansin-pansin ang kagandahan ni Raven.
kaya't lalo ring umigting ang pagbabantay sa kanya ng sariling ama. Ngunit sadyang hindi na nito mapipigilan ang pagpasok ng anak sa mundo ng showbiz. May matong na. Okay, okay. Press start. Play mo na. Bali. Oh, isa pa. 1, 2, 3, 6. Yan. How can I help you? Excuse me, sir. I am Victor Santos. Sure. Taga-advertising agency po kami. How can I help you? Kanina ko po pinagmamasa ng anak nyo. Ang ganda-ganda niya. May isa kaming hawak na client at perfect na siya sa production yon. Commercial? Nalabas siya sa commercial? Opo, sir. Ewan ko, parang... Anak, nag-aaral ka pa eh. Papasok ka sa ganito, anong pag-aaral mo? Dad, sige na. One chance lang mo, please. Sige na. Mula sa isang TV commercial, marami pang oportunidad ang dumating kay Raven hanggang sa mapabilang siya sa That's Entertainment. Alright, bye. Ingat kayo Sige. Let's go na. Raven, O ano yan? bulaklak para sa'yo. Ay naku, allergic ako sa bulaklak. Pwede ba uwi nyo lang sa inyo yan? Dad, tara na. Ba't di mo kinuha? Eh, ang kulit-kulit na asungot na yan no? Grabe, nakakainis na nga Ikaw, dumadami na niligaw sa'yo, ha? Siguro ngayon wala ka pang medyo nagugustuhan, pero darating ang araw, makakakuha ka rin ng katapat. Pinapaalala ko lang sa'yo, mga kalimutan, ha? Priority natin muna ngayon, karir mo at pag-aaral, ha? Dad, alam ko na yan Alam mo, ilang beses mo inulit sa akin yan talagang. Alam mo, Dad, nag-iisa lang talaga yung lalaki sa buhay. Ikaw yun, Dad. Ako, binola pa ako. Nagsilbing daan ang That's Entertainment upang makapasok sa hit na hit teen show ang TGIS. Hi guys, good afternoon. Hi there. Congratulations everybody. Why? Because #1 na naman ang TGIS. Kaya kailangan galingan niyo pa Mike and Raven, ha? Okay? O, retouch na kayo. Ay, dapat may bonus, Oh, bonus namin! May bonus na. Bonus? Siyempre, gagalingan namin. Yes. Malamang gagayahin na naman. Correct. Gagayahin na naman ang Oo nga ating... pala, sandali. May gagawin ka ba sa linggo ng hapon? Well, wala naman tayong taping, tsaka bakasyon na rin. Ba't mo naman natanong? Hindi, kasi merong gusto makipag-blind date sa'yo. Sino naman? Si Edgar, yung taga-kabilang stasyon. Ano? Sabihin ko, payag ka na, ha? O ano, asan yung Raven mo? Darating na yun. Nag-page na nga sa akin na papunta na siya eh. Papunta ang tagal eh. Darating na yun. Oh, ayun na pala eh. Pasensya na kayo kasi nag-traffic ako eh. Tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay nito. Akala ko hindi ka na darating ah. First date pa lang natin to, late ka na kagad. Date na ba to? Ay, nako. Uuwi na ako at hindi ko na kaya yung friend mo na si Edgar. Napaka-antipati ko naman yan. Relax ka lang. Mag-stay ka naman kahit sandali. Nakakaya naman sa kanya. Smile na dyan. Huwag mo naman pakita na asar ka. Oh, eto na pala yung friend ko eh. Bro, kanina ka pa namin hinihintay ah. Ah, siya nga pala. Raven, si Diego. Diego sa Raven. If I'm not in love with you, what is this I'm going through tonight? And if this heart is lying, what? Haba naman ang linya ko dito. Kaya mo yan. Para naman. Direct. O sige, magre-retouch muna ako. Ah, sige. Asa ba yung mga makeup artist na? Arman! Haba naman ito. Direct talaga. Raven Villanueva po. Yes? Delivery po para sa inyo. Pakilagay na lang dyan. Since early evening, said you'd be coming, a surprise to bring. Ito Flowers at food. Kanino naman galing yan?
nakalagay. Sweet naman. Naman talaga. Diego, hope you like the flowers. Ba? Aba, Diego Castro! Huwag ka nga maingay, baka may makarinig, no? Ano ba? Nililigawan ka ni Diego Castro? Bakit? Nililigawan ka ni Diego? Ligo na ba yan? Ano ka ba naman, Raven? Para ka naman pinanganak kahapon. Ano, gusto mo ba siya? Si Jake! Ewan ko, basta alam ko, mabait siya, tahimik, tsaka cute. Mabait siya, tahimik, cute. Mula sa simpleng pagpapalipad hangin at kantsawa ng mga kaibigan, unti-unting namukadkad ang romansa sa pagitan ni Raven at ng kapwa nitong teenage star na si Diego Castro. Dala na rin marahil ng kanilang kabataan, hindi na malaya ng dalawa na nahuhulog na pala ang loob nila sa isa't isa. Nasaan na kaya si Raven? Relax ka lang. Darating din yun. Baka hindi siya pinayagan ng daddy niya eh. Kung ang planning, bro. Sabi nang darating eh. Eh, mabuti pa. Inom muna tayo habang nag-aantay ka. Darating yun. Oh. Silang. Eh na pare. Ano? Manahin ka. Sa'yo muna kami. Babe. Sorry kasi medyo nahirapan ako magpaalam kay Daddy eh. Ay, okay lang yun. Akala ko nga hindi ka dadating. Sayo tayo? Sayo tayo? Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dadalas ang pagdidate nila Raven at Diego. Bagay na mariing tinutulan ng ama ni Raven. Raven, alam mo ba kung anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Sorry, Dad. Nagkasiyahan kasi kami ng barkada eh. Eh, hindi ko na malayan yung oras. Tapos sandali, di ba may taping ka mamaya? Tapos uwi ka ng ganitong oras. Raven, how irresponsible of you? Palagi mo ito ginagawa. Dad, I was just having fun with my friends. Wala naman masama dun eh. O sige na, wala nang masama for having fun, pero hindi hanggang ganitong oras, anak. Akala ko ba alam mo na ang priorities mo sa buhay? Baka ikaw kung ano na ginagawa mo, ha? Dad, 18 na ako. Alam ko na yung tama sa mali. Pwede ba kayo just trust me? O sige na, 18 ka na, pero anak pa rin kita. Sa akin ka rin pa rin dapat makinig. Ay naku, matutulog na nga lang ako. Sandali ka, kinakausap kita. Huwag mo kong tatalikuran pag kinakausap kita, ha? Dad, ano ba? Nasasaktan ako! I really don't get you, Dad. I was just trying to have fun. Mahirap bang maintindihan yun? Ha? O talagang ayaw mo ako maging masaya? Ang higpit-higpit ni Daddy, no? Lahat ng kilos ko, dinumero eh. Makakainis pa akong preso. Log in, log out. Raven. Hindi ko siya maintindihan eh. Gusto ko lang magkaroon lang ng konting freedom. Yung bang tipong magagawa ko yung gusto kong gawin. Total, nagtatrabaho naman ako. Kumikita na ako sa sarili kong pera. Alam mo, ito na lang ang isipin mo. Yung paghihigpit ng daddy mo, para rin sa sariling kabutihan mo yan. Ay, naku, hindi ko siya mag-gets. Alam mo, Raven, mahal na mahal ka ng daddy mo. Kaya siguro gano'n na lang yung pag-aalaga niya sa'yo. At yun na lang ang isa-isip mo. Ewan ko. Feeling ko minsan nakakasakal yung pagmamahal na sinasabi mo. Raven,
Alam ko man sinasabi mo. Sino naman yan? Si Diego. Alam mo, hindi kaya ka nasasakal sa daddy mo. Kaya ka nagre-rebelde. Dahil dyan kay Diego. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo na ba siya? Ha? Hindi ko nga alam kung ano pa yung love eh. Basta ang alam ko, pagkasama ko si Diego, masaya ako. Damdamin ko nangangamba sa kalalabasan, ngunit ayaw kang pakawalan. Di ko naman pinlano ito. Bakit nga ba nagkaganito? Tayo naman ay magkaibigan, ngunit sana... Kanina ka pa? Isang oras siguro. Kala ko nga hindi ka nadadating eh. Tumakas lang kasi akong taping eh. Ano pang sasabihin mo sa akin? Pinupunta mo ba ako dito para hawakan yung kamay ko? Siguro. Ano yun? Di ba sabi mo sa page mo that you care for me? Oo. Di ba if you care for someone, you love that someone? Siguro, oo. O di, tayo na. Ganun ba yun? Oo naman. Sa akin na humali sa dinami-daming pwedeng pagpilihan ko. Bakit ba ako napapaliw sa'yo? Ano to? Para sa babaeng mahal ko. Yan ang pangako ko sa'yo, Raven. Lagi kitang mamahalin. Puso ang nagsabing ikaw na nga. Ang lahat ng ayaw ay parang gusto mo na. At ang puso ang nagsabing ikaw na nga. Ang lahat ng bagay ay gumaganda. Pag ang puso ang nagsabing hindi ka magsisisi, wala nang imposible. Raven, Dad, alam mo ba kung anong oras na? Kung kayong dalawa wala kang trabaho bukas, ang anak mo meron. Sorry po, Tito. Sige po, mauna na kami. Tara, Diego. Sige, Raven. Usap nga tayo. uuwi na lang ako. Nakakaya yung ginagawa niyo. Yung dami-daming tao, papahiyain niyo pa ako. Ang big mo pasok sa ulo mo. Ha? Bakit nagkakaganyan? Bakit pa kailangan yung pakay naman lahat ng kilos ko? Dad, matanda na ako. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Dahil ba kay Diego? O ano? Totoo ba yung lumalabas sa dyaryo na kayo na? Sawang-sawa na ako pinapakilam lahat ng ginagawa ko. Ha? Matanda na ako. I don't need you!
hindi na nga mapigilan ang patagong pakikipagrelasyon ni Raven kay Diego. Tutol dito ang ama ni Raven, kaya't madalas silang magtalo. Nang hindi na niya matiis ang paghihigpit ng ama, nagpasya si Raven na lumayas at magtago sa bahay ni Diego. Hindi ko dapat ginawa yun eh. Nabigla lang ko talaga eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, ma. Palagi na kami nag-aaway ng anak ko. Ako, ang gusto ko lang naman, proteksyonan siya eh. Teenager na si Raven. Maraming hindi niya maintindihan. Kaya ikaw na ang umintindi. Alam mo, ma'am, minsan nga nag-iisip ako eh. Sino ba talaga may kasalanan? Ako ba o siya may kasalanan? Walang kwenta kung sinong may kasalanan. Ang mahalaga ay magbati kayo. Kaya ako nga siya pinatawag para magkausap-usap tayo. Ma'am? O, saan si Raven? Wala po sa kwarto niya. Naglayas po yata. Wala po yung mga gamit niya. Tapos ito po nakita ko eh. Ilang beses ko na inulit sa'yo, Dad. I'm 18 na at alam ko na yung ginagawa ko. At mula ngayon, hindi mo na ako kailangan bantayan. Kaya ko na yung sarili ko. Andiyan mo ang parents si Diego? Naku, sir, wala po sila. Nasa abroad. Sino po sila? Si Diego, andiyan ba? Yan. Sir. Tess, doon ka muna. Naglayas kagabi si Raven. Tinawagan ko lahat ng mga kaibigan niya at hindi alam kung nasan siya. Kaya naglakas ako ng loob na pumunta dito para makausap ka. Siguro naman kilala mo kung sino ako, no? Opo, sir. Nagbabakasakali lang kasi ako baka alam mo kung nasan si Raven. Dahil kailangan ko siya makausap. I'm sorry, sir, pero... Hindi, kung kinakailangan lumod ako sa harap mo, para sabihin mo lang sa akin kung nasan ang anak ko, anong kalagayan niya, gagawin ko. Hindi na niyo po kailangan gawin yan, sir. I'll take you to her. Alam mo kung nasan si Raven? Tinawagan niya po ako kanina. Pwede ko po kayo dalhin sa kanya. Dahil sa pakiusap ng ama, napapayag din si Raven na umuwi sa kanilang bahay. Raven, anak. Oh, paluto ako ng favorite mong kare-kare. Halika, sabay tayo kumain. Hindi ako gutom. Baka gusto mo, manood na tayong VHS. Marami ako na rin dyan. Naantok na ako. Anak naman, huwag ka nang magalit sa akin. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal kita eh. Matulog na ako. Raven. Hello? Hello, Raven. Diego to. Saan ka? Dito ako sa gilid ng bahay niyo. Gusto mo ako makita, lumungo ka sa terrace niyo. O sige, antayin mo ko ah. Raven, kamusta ka na? Gusto ko lang malaman kung ayos ka. Ayoko na dito. Feeling ko isa akong preso eh. Oh, tama na yan. Alam mo naman ayoko nakikita kang ganyan ka. Feeling ko nalulunod na ako.
Di ko na alam kung anong gagawin ko. Raven, mahal na mahal kita. Kung nahihirapan ka dyan, umalis ka na. Sumama ka na sa akin. Alagaan naman kita eh. Hindi ka magsisisi. Hindi kita papabayaan. Mahal mo ba ako? Oo. Eh, yun naman pala, mahal mo ako eh. Ba't di ka lang sumama sa akin? Umalis ka na dyan, Raven. Sa labis na pagmamahal kay Diego, pumayag si Raven na makipagtanan sa kanya. Tuluyan na niyang iniwan ng ama at nakipisan sa pamilya ni Diego. Isa itong desisyong hindi agad matatanggap ng mga magulang ng binata. Diego, alam niyo ba ni Raven ang ginagawa ninyo? Mga bata pa kayo, anong sasabihin ng mga tao? Pero ma'am, I love Raven. Alam namin yun. Pero paano mga magulang niya? Baka magalit yun. Umalis na si Raven sa dad niya dahil hindi sila magkasundo. Please, ma'am. Wala na siya ibang mapupuntahan. Diego! Ma'am, I know we're both very young, but we are responsible. Please trust us. Please. Ngayon na si Raven wala pang ibang mapuntahan, kailangan natin siya tulungan. Please, ma'am. That's all I ask. Please. Kailan ba kita natiis? Anak. Sige. Pero itong kondisyon ko, ha? Doon siya sa labas sa guest house natin. Titira. Hindi kayo pwedeng magsama sa isang kwarto hanggat hindi pa kayo kasal. Liwanag ba? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Sige. Go see her. Nagpapahanda lang ako ng pagkain niya. Sige po, mami. Thank you. Iyo, nakausap mo na ba ang apo ko? Wala pa, ma. Mag-iisang buwan na nga simula nang umalis siya. Pero araw-araw naman pinipage ko siya. Siguro mahigit siguro may 100 beses. Araw-araw yun. Sabi ko na kung pwede sana, bumalik na siya. Eh, hindi naman sumasagot eh. So, nandun pa ba siya kay Diego? Po. Pero pag natawagan ko naman, hindi naman siya nakikipag-usap sa akin eh. Ayoko namang guluhin ng bahay nila, Diego. Alam mo nga, pakiramdam ko parang sarili kong anak, tinakwil na rin ako. Sakit-sakit ma. Si Raven ay buong buhay ko eh. Sa kanya na umiikot ang mundo ko. Pagising ko ng umaga, siya inaasikaso ko. Bago ko matulog, siya pa rin na iniisip ko. Ayun, wala na siya. Paano na ako? Bilang ama, ginawa mo lahat ng obligasyon mo para sa anak mo. Pinagbilinan mo siya. Ginawa mo lahat para mamuti ang buhay niya. Pero ngayong nasa hustong edad na siya, pwede na niyang desisyonan ng buhay niya. Hindi na natin pwedeng hawakan ang utak at puso niya. Alam ko yun, ma. Kaya lang parang kasing tinigan ng pag-ikot ng mundo ko eh. Parang nawala na ako ng direksyon sa buhay.
hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Diego, uwi na lang tayo. Mali itong ginagawa natin eh. Mahal mo ako, di ba? Oo, pero magagalit yung parents natin. Di ba nangako tayo sa kanila? Diego, please. Raven, mahal mo ako. Mahal kita. Hindi kita pababayaan. Papakasalan naman kita eh. Ewan ko. Huwag ka matakot. Tuluyan nang nagpadala sina Raven at Diego sa kanilang damdamin. Sa umpisa'y para lang silang nagbabahay-bahayan. Pero hindi nagtagal, unti-unti ring nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. Pag ganyan suot mo. Ito pinapasuot sa akin sa growing up eh. Sana nagtanong ka muna kung pwede ibasuotin mo, di ba? Baka mabastos ka niyan sa ayos mo eh. Mapapagalitan ako pag hindi ko to sinuot, Diego. At growing up na lang yung show ko. Hindi pa pwede mawala yan, ano? Sinisisi mo ba ako sa karir mo? Ganun ba yon? Mag-aaway na naman ba tayo? Alam mo, Diego, nagsasawa na talaga ako. Nag-aaway tayo dahil hindi mo sinusunod ang gusto ko. Pwede ka naman makiusap sa production, di ba? Mas mabuti yun kaysa mag-aaway tayo. Ano? Bis ka na! Ginagawa mo dyan? Dila mo! Nang mga panahong yun, naisipan ni Raven na bumalik sa poder ng kanyang ama. Hello? Hello? Raven, ikaw ba yan, anak? Kanina lang nagkikwentuhan tayo. Ngayon, umiiyak ka na naman. Ang gulo-gulo na ng buhay ko, Sheila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano ba talagang nangyari? Kwento mo naman sa akin. Si Diego kasi parang binata pa siya eh. Parang wala kaming relasyon. Pero grabe naman kung bantayan niya ako. Ang dami-dami niya pinagbabawal. Ang dami-dami niya pinagseselosan. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Noon, nagalit ako kay Daddy. Dahil ang pit niya sa akin eh. Pero ngayon parang ganun na rin yung pinasok ko, di ba? Tama na. Tama pala si Daddy eh. Dapat nakinig ako sa kanya. Sabi niya sa akin noon, masyado akong bata para makipagrelasyon. Pero ngayon, huli na lahat. Raven, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi ka na talaga masaya, ba't hindi mo hiwalayan si Diego? Handa na sanang makipaghiwalay si Raven kay Diego. Ngunit isang pangyayari ang magpapabago sa desisyon niyang ito.
Hindi kita maintindihan. Diego, buntis ako. Anong gagawin ko? Buntis ka? Huwag ka matakot. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan magiging anak natin. I promise. Muling nabuhayan ng loob si Raven dahil sa pag-ako ni Diego sa kanyang responsibilidad. Ngunit kasabay nito, ang di inaasahang pagkakasakit ng lola ni Raven. Lola, nandito na po ako. Oh, ay, iya, ang apo ko. Mabuti dumating ka. Lola, magpapagaling po kayo. Kasi baka hindi ako makabalik kaagad eh. Ano? Bakit? Eh, kasi po, pupunta po ako Amerika eh. Ano? Bakit? Basta Lola, lagi niyong tatandaan. Mahal na mahal ko po kayo. Naku, anak. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka. Teka, masaya ka ba? Masaya po ako, Lola. Kasi masaya. Sige. Sige po, Lola. Bye-bye. Sige po, mauna na po ako. Raven? May problema ba? Buntis ka? Nang mabuntis si Raven, pansamantalang tumigil ang showbiz career nila ni Diego. Tuluyan na ring napalayo si Raven sa kanyang ama. Nagpunta ang mag-asawa sa Amerika at doon isinilang ni Raven ang kanilang anak. Sa kanila namang pagbabalik dito sa Pilipinas, puno ng pag-asa si Raven na magbabago na rin si Diego. Saan ka galing? Mag-uumaga na. Nagkayaya ng barkada. Konting kwentuhan, alam mo na. Oh, ba't may handa ka dyan? Anniversary natin. I guess hindi mo naalala. Ngayon ba yun? Wala ka talagang maaalala. Kasi wala akong halaga sa'yo. Wala kaming halaga ng anak mo!
Hay, nako. Pwede ba? Yung mga reklamo mo dyan, i-record mo na lang at papakinggan ko bukas, ha? Dali lang, Diego. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano ba nagawa ko sa'yo? Ang drama mo naman. Sobra. Sinabi ko na nga pagod ako eh. Ano ba yan? Dali lang, kinakausap kita eh. Ang kulit mo eh! Sinabi magpapahinga na eh! Peste ka naman oh! Pagod na eh. Unti-unting naramdaman ang pagbagsak ng kanyang mundo. Kaya't hahantong ito sa desisyon niyang makipaghiwalay na kay Diego. Tanga-tanga ko, Sheila. Akala ko magbabago siya pag kinasal kami. Kapag nagkaanak na kami. Wala pa rin nangyari. Laki ng sinugal ko sa relasyon na to. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo kung hindi ka na masaya. If it's really not working out, Raven, hiwalayin mo na. Saan naman ako pupunta? Wala na nga akong career eh. Halos wala na nga akong pera. Eh, bakit hindi ka kaya bumalik sa daddy mo? Nahihirapan na ako, anak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kitang bigyan ng magandang kinabukasan. Tahimik na pamilya. Masaya. Anong ginagawa mo? Naalis na ako, Diego, at sana wag mo akong pigilan. Bakit? Bakit hindi? Nagkamali tayo. Talo pa natin naglaro ng bahay-bahayan eh. Pwes, tapos na ang laro. Kailangan natin harapin ang katotohanan na pareho tayong hindi masaya. Pareho tayong nasasaktan. Rebs, baka maayos pa natin ito. May anak tayo. Kay may anak, kay walang anak, kailangan mahal natin ang isa't isa. Hindi natin pwedeng gamitin dahilan yun. Siguro kailangan natin tanggapin na hindi tayo para sa isa't isa. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Bahala na. Raven? Dad, bago kayo magsalita, pakinggan niyo muna ako. Alam ko marami akong pagkakamaling nagawa sa buhay ko. Pero pinakamalaking pagkasala ko, nakalimutan ko kung gaano ko kayo kamahal. Dad, I'm sorry. Wala na akong mapuntahan. Miss na miss ko na kayo. Pero kung itutulak niyo ako palabas ng bahay na to, hindi ko po kayo masisisi. Anak, kahit kailan hindi ko gagawin sa'yo yan. Bakit ngayon ka lang? Tagal kitang hinintay. Dad.
Oh, so cutie kong apo crying. No. Wag. Sige, paglaki mo, tawag mo sa akin, Lolo Dad, ha? Lolo Dad, ha? Si Mami, oh. Si Mami. Sige, puntahan natin si Mami. Puntahan natin si Mami. Kasi umiyak ka na. Tingnan natin si Mami kung anong ginagawa ni Mami. Ay, Mami. Yan si Mami, oh. Ay, Mami. O anak, kanina ka patahimik dyan. Ano bang iniisip mo? Natatakot kasi ako, Dad, eh. Hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa. Wala na nga ako sa showbiz, wala na akong trabaho. Ni isang kusing sa bangko, wala ako, eh. Nandito naman ako, hindi mo kita pababayaan, eh. Alam ko naman yun, Dad. Pero gusto kong palakihin yung anak ko sa sarili kong sikap. Hindi naman ako pwedeng habang buhay aasa sa inyo, eh. Gusto kitang bigyan ng magandang bukas. Gusto kong paaralin kita sa magandang school. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Mahal kita, anak. Ako, sino namang may sabi sa'yo hindi mo kayang gawin lahat yun? Siguro ngayon ay sa baba ka, pero hindi ibig sabihin mananatili ka doon. Anak, bilog ang mundo. Natakot lang ako harapin yung bukas, eh. Anak, yan ang huwag mong gagawin dahil may talo ka dyan. Alam mo, kilala kita eh. Fighter ka, Raven. Kaya mong lagpasan yan kahit ano pa yung pagsubok. Mahal ka sa akin eh. Kaya natin lahat. Dahil isa na siyang single mom, nagpasya si Raven na magtungo sa Guam upang magtrabaho doon bilang front desk officer sa isang hotel. At nag-aral din siya ng Mass Comm sa University of Guam. Ngunit makalipas ang isang taon, nagbalik na rin siya sa Pilipinas. Muling kumatok ang showbiz sa kanyang pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, kinailangan niyang maghubad sa harap ng kamera. Hindi ito madaling gawin para sa isang dating teen star. Kaya matapos makagawa ng 3 pelikula, tinalikuran din ni Raven ang paghuhubad. Raven, anak? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Hiyang-hiya na ako, Dad. Hiyang-hiya na ako sa ginawa ko. Ayoko na mag-bolt. Ano? Pero yun ang naiisip kong paraan para sa anak ko. Anak, kung di ka nang masaya dyan, ba't di mo iwanan yan? Ang dami-dami pa sinasabi ng mga tao. Nag-bold na nga ako. Isya-lose na daw ako. Wala na nakakakilala sa akin. Sobrang sakit. Anak, hindi lang naman yan ang paraan eh. Pero paano yung anak ko? Raven, itong tatandaan mo. Maikli lang titigil na sa mundong ito. Kung may mga ginagawa kang bagay na hindi na nagpapasaya sa'yo, tigilan mo na, huwag mo na siyang gawin. Anak, makinig ka sa akin. Marami ka ng pinagdaanan. Ha? Sigurado ko pag iniwan mo na yung pag-bold mo, makakayanan mo pa rin buhay ng anak mo. Sigurado ko ito, anak. Tuluyan na ngang iniwan ni Raven ang pag-aartista. Pero sadya yatang nasa dugo niya ang pag-arte. Kaya patuloy siyang inakit nito. Ito na yung bayad, oh. Miss? Ikaw ba si Raven? Raven Villanueva? Ako nga. Ay, talaga! Grabe, sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Alam mo, paborito ko dati yun yung TGIS. Pinapanood ko yun. Ang ganda-ganda mo pa rin pala, tsaka ang sexy-sexy mo. Uy, you si Raven. Oo
Oo, salamat. O ano, hindi ka na babalik sa pag-aartista mo? Sayang naman. Siguro, hindi na. Tagal na kasi. Tagal ko nang wala eh. Talaga? Sayang naman. Para mapanood ka namin uli. Balik ka na. Sige. Bye-bye. Kakaya naman. Sige. Ganda pa rin niya. Bakit hindi nga? Ha? Kailan narinig ko yung sinabi nung tindera eh. Ba't hindi ka bumalik sa pag-artista? Eh, totally naman first love mo, hindi ba? Tad naman. Sige na, subukan mo lang. Wala namang mawala eh. Alam mo gagawin ko? Tatawagan ko si Jessica. Tingnan natin, malay mo. Hi, Daddy! Kumusta? Fine, Raven, how are you? How are you? How are you? Oh, thank you so much. Ato, okay naman ako. Daddy, sakto-sakto tawag niyo sa akin. Oh, bakit naman? Diba, ang anak niyo gusto magbalik artista. Meron na akong nakikitang pagkakataon. GMA has this new reality show. It's called 30 Days. Doon kita ipapasok. Congratulations. Ang programang 30 Days ng GMA ang nagsilbing daan upang muling makabalik si Raven sa showbiz. Meron akong affair na pare. May nangyari po sa amin. Si Raven po to. Raven, kinalulungkot ko, pero pakipasa ang telepono kay Dina. Okay po. Bagamat hindi si Raven ang nagwagi sa programang 30 Days, nakasama naman siya sa top 3 second chance takers. Malaking bagay na rin ito upang maibalik ni Raven ang kumpiyansa sa sarili at pagtitiwala sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Para sa iyo yan, Dad. Ha? Hindi ka ng birthday ah. Anong okasyon? Dad, hindi naman kailangan ng okasyon para bigyan ng regalo ang isang espesyal na tao sa buhay mo, di ba? Ganda niyan na ka. Bagay na bagay sa akin ah. Sa tagal-tagal ng panahon, sa dami-daming oras na magkakasama tayo, hindi man lang ako nakapagpasalamat sa inyo. Ang dami na nangyari sa buhay ko. Na kung sana nakinig ako sa inyo, sana naiwasan ko pa. Pero, ganyan talaga ang buhay. Kailangan mapasok ka para matuto. Alam mo kung nakakatawa, akala ko natagpuan ko na yung taong magmamahal talaga sa akin. Pero, nagkamali pala ako. Kasi, ikaw pa rin sa bandang huli. Magpakailanman. I love you, Dad. Love you too. Ang sinisigaw nitong aking puso magpakailanman. Raven, how is it being a single mom? Minsan malungkot kasi, syempre walang father figure na laging nandyan. Pero ilang taon ka na ba ngayon? 25 na po. 25. How old were you when you had your child? 19. Kung mababalik natin ang panahon, would you have? Kung mababalik ko yung panahon, nung time frame na yun, siguro hindi po. Nag-umpisa ba sa'yo love team din? Nag-love team ba kayo ni Diego? Kumbaga, Romeo and Juliet.
may ibang ka-love team ako, tapos siya naman nandun sa kabila. Parang lalong na-heighten up yung sa amin. Okay. Ano yung gusto mong marating? Gusto kong magampanan yung hindi ko po nagampanan noon. Sa tingin mo, ano yung talent mo? What are these things that you want to show the public? Acting, singing, dancing, basta lahat ng angulo po. Kamusta ngayon ang relasyon ninyong mag-ama? Mas okay na ngayon, mas close po kami. Anong ambisyon mo para sa daughter mo? Makatapos siya ng school, I think lahat naman ganun. And sana lagi niya akong love. How are you and Diego now? Okay naman po kami. Pag nagkikita kami, nag-uusap kami. And ayun, so I think yung 30 days, nakatulong siya para maging okay na kami. Wala nang bitterness? I think we both moved on already. I think what happened was noon, masyado po kaming bata. Anong gusto mo for your personal life? Siguro sa dad ko. Yung depression niya noon, yung nangyari sa akin, gusto ko makita niya na okay na ako. Yun. And does that include na one day, you will find your man, you will have a family, you will have children? Malayo pa po siguro. Kasi para sa akin kasi everything was fast track eh. Parang yung hindi pa dapat mangyari, nangyari. Kaya nga, oo. So ihuhuli ko na yan. Kumbaga bimahay na ako dun sa kalyeng yun, tsaka ko nadadaan yan ulit yan. Opo. You have a message for your dad? I know na marami akong nagawang mali noon. Gusto ko lang malaman mo na tayo pa rin talaga ang forever na magkakasama, even in the end. And I'm sorry for, being a bad girl before. But, yun, pangako ko sa inyo, Dad, na iigiyan na ni Reeves. Yun. Thank you very much. And this is for you. Okay, thank you po. You're welcome. Yan. Thank you po sa inyo, tita, at thank you po sa magpakailanman. At sa GMA7, at syempre sa lahat po na nanonood din. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Gaya ng ibang anak na naligaw din ng landas, napatunayan ni Raven na sa lahat ng kanyang napagdaanan, isang tao lang ang may kakayahang magmahal sa kanya ng walang hangganan. Ito ay ang kanyang ama, na patuloy na susuporta sa kanya, lalo na sa mga panahon ng kahinaan at kawalang pag-asa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay